Lahat daw mali ang mundo ko. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw sa pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Magandang hapon sa ating lahat, mga kababayan ko sa lalawigan ng Palawan at maging sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Yung palabas, kung siya ay palad, ako yung buhit na matala. Samahan ho ninyo ako sa loob ng isang oras na programa. Trabaho lang, walang personalan, mga kababayan ko. Don Robert Ramiro ang maghatid sa inyo ng balita at paalala sa lahat ng nagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. No? Bakit ba lagi na lang sugat ang laman ng bawat litanya niya? Pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikina. Ang headlines natin ngayong araw ng Martes, petsa 14 ng buwan ng Hulyo, ano ho? Ay ang pinakatampok ho natin na balita ay ginagapang na ng mga congressman ang pag-amyenda ng saligang batas o charter change matapos ngang mabuko ang ginagawang galawan sa pagpapapirma ng dito ho sa mga residente gamit ho ang panlilinlang. Isa pa ho, ayon pong 10 kilong bigas na bahagi ng rice distribution drive ng gobyerno binuriki. At isa pa, papasadahan din natin ang school based program, yung feeding program na kung saan ho isa hong bata ho dito ang nasawi at ang nangyaring impeachment trial kahapon na sinasabi nitong si Senador Erwin Tulfo na ika nga mukhang nagkawindang-windang ano. Kaya antabayanan ho ninyo. Malalait na sumaho. Kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Ganito ho ang pampagising ng diwa ho natin, ganito. Noon ho kami ay medyo hindi ho gumagala yung utak ho namin kapag ho kami ay gumagawa ho kami ng news. Kapag medyo mapurol ho yung aming utak, matagal maka-pick up, kinukuyumos ho namin yung aming mukha at saka yung ilong at saka yung tenga para yung sirkulasyon ng dugo ika nga buhay na buhay. Para ho meron hong buhay yung ating ginagawa ho, katulad ho nito ang ginagawa ho nating pagbo-broadcast para ho maihatid namin sa inyo ang mga mahalaga at mga masustansyang impormasyon na dapat makarating sa inyong mga tahanan sa pamamagitan ng social media at maging sa himpapawid. At isa pa sa television, ang ating headline ho ngayon, mga kaibigan, ay ito hong ginagapang na ho ng mga kongresista ang pag-amyenda ng saligang batas o charter change. Ginagapang na ho ito ho ay matapos na mabuko ang galawan ng mga ito na pinapipirma ang mga residente para ho sa pag-amyenda ng konstitusyon o kaya saligang batas.
Ayon ho sa isang empleyado ng Quezon City Hall dito ho sa lungsod ng Quezon ito ay meron na hong nagbabahay-bahay na ilang mga tauhan ng barangay na nangangalap ng pagperma sa mga residente para di umano sa ayuda at survey kung sumasang-ayon ba ang mga ito na mag-invest ang mga dayuhan sa bansa. Sa bandang huli ay natuklasan na ito pala ho ay hindi totoo. Na ang layunin kundi ito ay tungkol sa constitutional amendments na bahagi ng People's Initiative. Pinasusulat ang pangalan, precinct number ng mga residente na una nang natuklasan dito ho sa Barangay Tatalon ng nabanggit na lungsod. At matatandaan ho mga kaibigan ko na ito ho ay isiniwalat na dati ni Albay Representative Edsel Lagman na nakarating sa kanya na meron hong bayaran dito ho sa Bicol Region kapalit ang pirma para isulong ang People's Initiative para sa pag-amyenda ng saligang batas. Sinabi rin ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na nakarating sa kanya ang pangangalap ng pirma na utos ng mga congressman gamit ang Barangay Committee Relation Department at nakausap niya di umano ng alkalde ang ilan sa mga ito na nagpapapirma at ang layunin nito. Ano ho? Ngayon ho, baka naman ho ito tayo gumagawa lamang ng news. Aalamin ho natin mga kababayan. Sapagkat para ho naman natin magbigyan ho ng hustisya. Sapagkat yung nangyaring impeachment kahapon, mukhang nagkawindang-windang. Para ho natin mabigyan ng hustisya ay kukuha ho tayo ng ebidensya, no? Eto. Pakinggan ho nga ho natin, ano ho? Naabutan ng News 5 si alias Mary, empleyado ng Quezon City Hall na nagbabahay-bahay sa Barangay Tatalon. Para yan mangalap ng pirma ng mga botante, sabay pinasusulat sa kanila ang precinct number. Nang tanungin namin kung para saan ang pinapipirmahan niya. Sagot ni Mary. Nakalagay doon Tagalog Kung sumasang-ayon tayo na yung mga dayuhan mag-invest sa Pilipinas. Utos daw ito sa kanila ng Barangay Community Relation Department ng City Hall. Ang ilang residente pumirma agad sa pag-aakalang para ito sa ayuda ng lokal na pamahalaan. Parang susulat lang yung pangalan mo, ganun. Malay mo kung ano ibigay sa amin sa mahihirap. Ito po ay para sa mga sa mga mamayang Pilipino na nangailangan ng tulong. Kung mabibigyan, pangako na magkaroon ng ayuda. Pero may ilang tumangging pumirma nang mabasa ang laman ng papel. Di pala kasi ito para sa ayuda ng lungsod, kundi petisyon para maamyenda ng saligang batas. Teka. Akala siguro ayuda. Ito pala isang uri ng panlilinlang mga kababayan ko. Sige, tuloy mo. Gamit ang People's Initiative. Parang ayuda nga din kasi galing sa Congress. Hindi ako normally sumasali sa mga petition. Kasi nadala na ako from the last time. Nang tanungin namin si Mary, mismo siya aminado hindi alam kung para saan ang pinapipirma sa mga residente sa QC. Bago yan, siniwalat ni Albay Representative Edsel Lagman na may nakarating sa kanyang may mga bayaran sa Bicol kapalit ng pirma ng mga botante na gagamitin sa pag-amyenda ng konstitusyon. Di para paboran ng mga tao ang magkasamang pagboto ng Senado at Kamara para sa charter change. Sa ngayon, ayon kay Mayor Joy Belmonte, nakarating na raw sa kanya ang ginagawang pagkalap ng pirma ng mga kongresista sa Quezon City, pero hindi raw pinaalam sa kanya ito ng mga mambabatas. Nilapitan ko ng mga punong barangay na yung mga congressman nagpapapirma sa kanila. So they wanted to be clarified kung ano ba yung mga amendment. Wala pong kitlaman sa local government po yan. Yan po yung initiative po ng mga congressmen. Kinausap na rin daw ni Belmonte ang ilan sa mga kongresista ng kaugnay rito para di malito sa rason ng pagpapapirma.
kung pwede nilang i-orient yung kanilang mga inuutusang mga barangay officials with regards to ano ba yung mga amendments na kaakibat ng pagpirma nila. Okay, maliwanag na maliwanag yun mga kaibigan ko ha. Isa hong itong o-ring panglilinlang na naman. Akala daw ayuda Pagkatapos isa pang rason para daw kung pumapayag daw ba ang sasambayan ng yung mga Pilipino na mag-invest, magnegosyo sa Pilipinas, ang mga dayuhan. Itong kalukuhan ng mga ito. Bugong-bugo na kayo Hindi ba kayo kung makapagtrabaho ng malinis? Pambihirang buhay, pambihirang patis to. Sabi para daw sa ayuda. Ayuda saan? Sa People's Initiative para sa charter change. Wala na yata tayo makitang magandang balita ngayon. Puro ang sasama. Puro pabor sa mga politiko sapagkat yung layunin kasi ng charter change mga kaibigan para palawigin ang termino ng presidente, ng mga congressman at mga senador. Yan ang layunin. Layunin na sila ay tumagal pa ng 3 taon sa pamamayagpag sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Biniro mo. Dito lang sa impeachment trial na ito magkano nang ginagastos dito araw-araw? Batay ho dito sa talaan. Na ginagastos dito sa charter dito sa ginagawang impeachment trial meron akong tala dito alamin nga natin magkano nga ba para mag-aalaman tayo ang ginagastos ng impeachment trial na ito. Yun kaso dito yung 125 million na confidential fund na ikinaso dito, na ipinaratang dito kay Vice President Sara Duterte. At ang ginagastos dito ng gobyerno bawat hearing dito 75 million. Sa bawat sa isang linggo 3 beses sila mag-hearing dito, Lunes, Martes, Miyerkules. Ibig sabihin dito pa lang sa 3 araw ay dito sa 3 araw meron ng 4 na linggo, yung isang buwan. So ibig sabihin yung yung isang buwan ay 4 na linggo, ibig sabihin 3 araw bawat linggo ay 12 na araw ang kanilang ginugugol para dito sa impeachment trial sa loob ng isang buwan. Na kung ating susumahin mga kaibigan ay kung gumagastos ang gobyerno halimbawa na lang ay 70,000 70 million per day na ginagastos ng gobyerno para dito sa impeachment trial na ito. I-times nga natin sa 12 days. Yung 12 days na yan isa ko po ng isang buwan na nangangahulugan na gumagastos ang gobyerno ng 940 million isang buwan yun. Ay kung 3 buwan yan, nako, ay pambihira naman. O kaya ay 36 days and 3 months ay i-times mo sa 7 ay 245 million pesos ang gastos na.
baon na nga tayo sa utang. Meron pa tayong deficit. Mas malaking ginagastos ng gobyerno kaysa pumapasok na pera. Oh, kaya ho, ito hong 100 government asset na ibebenta na naman ng pamalaan dito, siguro ito gagastusin na naman. Naibenta na yung 25.4 o 24.5 na gold tons na ibinenta. Kasunod ho yung dyan ho sa Calamba, Laguna, yung power plant ibinenta. Pagkatapos ito hong Manila International Airport ibinenta. Tinalakay ho natin yan kahapon sapagkat nangangailangan talagang gobyerno para tustusan yung pangangailangan o gastos ng gobyerno araw-araw. Samantalang itong sa susunod na taon ay nakalaan na, aprobado na ho yung budget na 7.2 trillion. Nakakalula. Tapos yan ang ginagastos ho dyan, hindi ho yung galing ho sa bulsa ng mga opisyal ng gobyerno. Ito hong nangyayari ho ito. Dahil nga yung ibabayad ho dito sa pagpapapirma, ayon ho dito kay Bicol Representative Edsel Lagman, ay meron hong palang bayad ito. May bayaran ho dito sa pagpapapirma ng People's Initiative. Saan naman hong kukunin itong pagpapapirma na ito? Siyempre, initiative, ang nangunguna ho dito, mga congressman, hawak ng punong ehekutibo ang kongreso. Ano pa ho ang aasahan ho natin diyan? Talagang mamumudmud naman na ng pera yan para ho doon sa pagpaperma. Ilan nga ho yun? Nasaan na nga ba? Titingnan nga natin yung talaan. Yung kasi ho, per barangay ho yun eh. Kada barangay ho ay magpapapirma ho yung mga iyan. Ngayon ho, alamin ho natin, ilan ho bang barangay sa buong Pilipinas? Ilan ho ba tayong barangay? 42,029 barangay so ang Pilipinas. Yan ho ay gagastusan ho yung barangay relation, yung committee. Barangay committee relation, yung kanila hong mga tauhan diyan, babayaran ho nila yan sa pagpunta ho dyan sa mga lugar para ho doon sa mga liblib na lugar at magpapapirma dyan ho sa People's Initiative na iyan para ho sa pag-amyenda ng saligang batas na yung taban talaga ho yung purpose. Sinabi na ho yan ni sinabi na ho yan ni Senador Amy Marcos na ito ay talagang tinututulan ng senadora yung pag-overhaul ng saligang batas, sapagkat yung pag-overhaul ng saligang batas, yung kanila daw layunin noon ay talagang para ho doon sa economic change. Para ho economic, para ay maiboost yung ating ekonomiya. Ayun ho, ang katwirang iyon ay palusot din naman sapagkat kapag in-overhaul mo yung saligang batas, gagalawin mo na lahat yan. Ay hindi ba pambubudol na naman yan? Lulukuhin na naman tayo. Sinusulapan ko yung aking talaan dito Sana ba yun? Hindi ba itong gobyernong ito? Ano ho bang masasabi ho ninyo dito sa bansang ating kinaroroonan ngayon? Ano ho ang inyong masasabi sa bansang ating kinaroroonan, sapagkat ang Pilipinas ngayon ay bansang pinamumunuan ng mga sakim. Sino-sino yung mga sakim, yung mga magnanakaw?
Ang bansang Pilipinas sa ngayon ay pinamumunuan ng mga sakim. Ay ang nagiging kaawa-awa ho rito ang mga Pilipino. O gamit na ho nila yung ating Philippine National Police. Yung Armed Forces of the Philippines. Ay wala rin hong lakas ng loob para protektahan ang mamamayan. Bakit ho? Siyempre, lahat dito gumagana ho yung pera, kaya ho nababangkarote na ho yung ano natin, bangkarote ang Pilipinas. The most corrupt government, the worst government. Wala na ho. Wala ka na hong maaasahan na ika nga ay poprotekta. Meron ho diyang mga sa elemento ho ng PNP at ng AFP, meron ho diyang mga tahimik lang. Hindi lang ho sila makapalag sapagkat meron hong sinusunod na chain of command. Kailangan ho dyan siguro dapat ang nangunguna ho kasi dyan kapag nabayaran yung kanilang commander mga regional commander yung kanilang chief of staff lahat yung mga opisyales dyan na mga matataas kapag iyan ho ay ika nga ay namalitahan hindi na ho kikibuyan, bahala ka dyan sambayan ng Pilipino niyan na ginagamit na taong bayan ng mga sakim sa kapangyarihan. Hindi ho ba totoo yan mga kaibigan ko? Kaya nga ho ang hindi na mapatid-patid itong pagrarally ng mga kababayan sukdulan na Galit na yung tao Yung iba naghahanap buhay. Inuuna na lang yung para makarao sa maghapon. Pero yung mga mayayaman awag na nating sabihin, sila ho ay naka-sitting pretty, sila ho yung mga mayayabang. Tingnan ho nyo dyan sa kalye. Yung mga naka-EUV, ang yayabang pa mga dibaril pa ho yan. Di ba? Yun ho. Ano ho ang ginagawa ho ngayon ng tinatawag nating sambayan ng Pilipino dito sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao? Ano ho ang kanilang isinisigaw? Ilaban ang bayan. Laban sa mga sakim. Yun ho ang kanilang isinisigaw. Nasana yung pananagutan, yung transparency. Isauli yung ninakaw. Ito ho, lumalangoy sa baha. Paparating na naman bagyo. Ika nga kayang-kaya namang lamunin ng kanilang konsensya yung mga yung mga kababayan natin na nagtatampisaw diyan sa baha. Inaano doon ang gumagamit na ng mga lubid makatawid lamang, makabalik lamang sa kanilang tahanan. Ito ho ang picture ng Pilipinas, mga kababayan ko. Ngayon ho, kung meron pa ho kayong konsensya naman, dapat naman siguro makonsensya din naman kayo. Sapagkat kung babalik ta rin natin yung kalagayan ho natin, kung kami ho ang nasa kalagayan ninyo hayahay, hindi ho ba? Pero itong mga kababayan natin na nilamo na ng tubig yung kanilang mga kabahayan, lahat ng kanilang mga kagamitan, pinsala, ang natira na lang bubong. Di ho ba parusa ho sa kanila yan? Sino ho ang mga kriminal ho dito kung bakit nagkakaganon ho yung ating mga lugar? Dahil nga ho, ninakaw nga ho, wala na ho yung flood control. Ninakaw na yung pera na sa halip na sana yun panangga. Kung ginamit lamang sa tama sana itong pera na para ho dyan sa flood control, hindi ho napunta sa napunta ho sa mga bulsa ng mga politiko at mga opisyal ng gobyerno. Ito pa.
Yun hong nakakalula kapag nakikita ko yung 70 million lang. Sabi nga 75 million yung ginagastos araw-araw sa impeachment eh. O kung yun ginamit na ho ninyo sa yung impeachment na yan eh. Yan eh, ano yan eh, yung tinatawag natin na hayagang paglulustay lang ho ng pera yan ng buwis ng sambayan ng Pilipino. Samantalang yung inyong pinagtatalunan dyan, 125 million na yan ho naman ay accounted for. Meron hong resibo at meron hong tala yung Commission on Audit na ang pinagtatalunan lang ho ninyo diyan ay yung mga pangalan sapagkat confidential. Hindi po pwede nga na ibunyag yung tunay na pangalan nung taong pinagbigyan mo. Kaya nga confidential eh. Tapos hahanapan mo ng pangalan. Oh, pwede mo nga ipangalan diyan si Ipis eh. Dahil nga confidential yan eh. Hindi mo po pwedeng ibunyag yung identity ng tao. Kaya ito namang mga mambabatas na ito, dahil sa kanilang takot at pagkainggit. Sa takot at pagkainggit. Dito ho, 125 million lang naman yung pinagtatalunan natin dito eh. Yung confidential fund na yan eh. Samantalang gumagastos na ho tayo ng napakalaking pera ho dyan sa impeachment na yan. Kapag ho yan ating naikwenta dito pa lang sa loob lang mo lang isang buwan pa lang eh. Sa 1 month pa lang ho ito. 940 million ang ginagastos ho ninyo. Sa loob ng isang buwan. 12 days ho yan. Ay kung aabot pa ho yan ng aabot pa yan ng 2027 next year. Ay talaga naman eto malang sa 3 buwan 245 million eh. Ginagastos ho natin ng dahil ang hudi yan. Ito naman kasing presidente ho natin, kunyari sa una ayaw ng impeachment. Pagkatapos biglang nagbago. Siguro nung nagsabi ito medyo matino pa. Pero nung kalaunan hindi na matino, ay bahala sila dyan, trabaho nila yan eh. Pero siya ang may dikta, siya ang may kumpas. Gayon din ho dyan sa Senado. Noon hindi ho nila madikta nitong si Senador Peter Cayetano. O sige, kailangan natin pagtulungan yon. Kinasangkapan itong si Senador Soto, itong si Gatchalian, si Lacson, si Villanueva, Escudero. Yun. Kunin natin dito, delikado si boss. Talagang matutukot. Pero kahapon Mr. Saldico, sabi yung nangako ka, babalik ka ng Pilipinas. Bit-bitin mo yung sinasabi ko. Bit-bitin mo yung si Tiksay na yan. Hayaan mo siya magtitiksay dito at saka si Estrada. Now, puntahan ho natin dito isa pa. Yun hong tawag nito. Tapusin na natin yung People's Initiative, yung charter change. Sapagkat nabo ko na eh. Nabo ko na. Dito ho tayo sa yun hong bigas. Yung rice distribution. Rice distribution drive ng ng administrasyon. Pambihira ka dun, Robert. Lagi kang nag-slip of the tongue ka na naman eh. Tatang, palibhasay tatang. Ikaw Ito hong rice distribution drive ng pamahalaan. Ito hong 10 kilong bigas nagiging controversy. Hindi nang timbangin ho, 8 kilo na lang. Ano ho ang dahilan ng bakit ho naging 8 kilo na lang? Binuriki. Yun ho mga miyembro ng Buriki Gang. Gusto talaga ninyong manlamang. Ganito na ba tayo sa bagong Pilipinas? Ito ho ba ang larawan ng bagong Pilipinas? Wala na ho yatang ginawang matino ang
Tinatawanan ako. Ha? Tayo ho, pinasasayaw lang. Tinatawanan ho natin to sapagkat ang sabi ho nga sa isang awitin, tawanan mo ang iyong problema. Totoong malaking problema ito. Pati itong aking nagdulo ko eh. Ha? Tawanan mo yung problema mo sa pamamagitan ng napagbuburiki itong Buriki Gang. Nasira ang imahe ng programa. Anong programa ho yan? Programang rice distribution ng pamahalaan. Tinimbang ho eh. Tinimbang ka ngunit kulang. Di ba? Sino ba sa inyong tinimbang na kulang? Mr. Wilfredo Gutierrez. Tinimbang ka ngunit kulang. Pambihirang buhay ito. Ilan ho yung tinimbang? May 8, merong 9. Ibig sabihin talagang lahat to ng sako eh. Binuriki. Siguro ho yung mga nagburiki ito, mga nagdidistribute. Ano ho sabi nung papalitan na lang daw pero hindi na babawiin. Yung ika nga ay nakuha ng mga residente na 10 kilo na naging 8 kilo na lang, hindi na raw babawiin. Papalitan na lang daw din ulit ng 10 kilo. Aba, di maganda. Di ganansyado pa. Dapat siguro yung mga nagdi-deliver ho dyan, yung mga distributor ng bigas sa 10, burikihin nyo na lahat yan. Para ika nga masulit naman yung pagtanggap ng mga kababayan. Burikihin nyo na kahit tagi 1 kilo bawat isang sako. Kung may 100 sako yan di nakaburiki ng ating 1 kilo, may 100 kilo ka na rin, hindi ba? Aba, hayahin na. Pagkatapos yun, para tulong na rin ho ninyo yan sa mga kababayan ho natin, para ho mapalitan ho yan ng 10 kilo. Kumbaga, naka 18 kilos ka na. Hindi ba? Total, ngayon naman ang laban dito sa ngayon, itong gobyerno natin yan, ang laban yan dito tawag dito yung tusuhan. Pag hindi ka tuso rito alkansi ka, ibig sabihin dihado ka. Kailangan mandarambong ka ngayon. Kasi pag hindi ka marunong mandambong, kawawa ka. Hindi na pwede ngayon yung loyal ka ngayon. Sa gobyerno, kapag ka ikaw ay nagsasabi ng totoo, tatanggalin ka. Sisanti ka. Ang ibig lamang sabihin ay pusang ka. Alam mo naman kasing magsusumbong ka pa, di ka pa gumawa ng sarili mo. Maninira ka pa ng mga magnanakaw. Sumabay ka na para peaceful tayo. Ganun hong gawin ninyo. Yung mga nagdi-distribute ng mga tigsa 10 kilong bigas. Doon sa mga recipient. Para naman maging meron namang konsuelo yung mga tumatanggap dyan sa bigas. Sapagkat alam ho nyo mga kaibigan. Hindi ho naman kasi nalulugi. Hindi nalulugi ho yung may hawak ho ng programang ito sapagkat meron na hong report Babasahin ko sa inyo ang report na nakakakuha di umano. Ito babasahin ko sa para maliwanag ko para naman maging kung ika nga makinabang yung mga kababayan natin maging doble kung hindi man nila makakuha ng 18 kilong bigas sa mga distributor burikiin nyo na. Ito kasi ang dahilan kung bakit para naman maging maayos sapagkat nakakuha di umano ng 20 bilyon 20 billion ang magkapatid na First Lady Lisa Araneta Marcos at Martin Araneta mula
sa mga maanumalyang importasyon ng agricultural products sa bansa. Oh, 20 bilyones ho ito. Ah, nakukuha ho nung magkapatid. Ibig sabihin na sa first family ho involved. Oh, itong si First Lady Liza Araneta Marcos at yung kanyang kapatid na si Martin Araneta. Sila ho yung may-ari ng LBC. Ah? Sila ho yung may-ari niyan. Ito daw ho ay mula sa mga maanumalyang importasyon ng agricultural products sa bansa. Ito ho ay ibinunyag mismo ni dating Congressman Saldico sa kanyang video na ipinost ho sa kanyang social media account. Hindi ho tayo nagpaparatang ho dito ha, mga kaibigan ko. Ayaw ho, hindi ho namin ugali yun ng ugali ng Kongreso na namimingwit ng mga ebidensya. Ito ho, hindi lang si President Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez, Ilocos Norte at Representative Sandro Marcos. Kasama rin daw dito itong si First Lady Araneta Marcos at ang kanyang kapatid na si Martin Araneta sa isyo ng anomalya sa gobyerno. Doon ho sa video ni Saldico ay sinasabi ho, ay naka-upload ho sa kanyang FB account, kinupo umano ng first family sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos at kapatid nito na si Martin. Ang operasyon sa sugar, sa sibuyas at importasyon ng bigas sa bansa kung saan tumiba ang mga ito ng 11 billion mula sa SOP o sa Bureau of Custom, bukod pa ang 9 billion na koleksyon mula sa sugar. Hindi ho ba? Ang laki. Kaya nga ho, pinapayuhan ko ho yung mga rice distributor, yung may mga nagkakarga sa mga truck para dinadala ho ninyo sa mga sa distribution center. Burkiin nyo na ho yan. Ang laki-laki naman ho, hindi ho. Ang laki-laki ho ang kinikita ng mga ito eh. Meron ho kumikita ng 20 billion, meron pang 11 billion na SOP at 9 billion dyan ho sa koleksyon sa sugar, dyan ho sa asukal. Para naman makabawi-bawi yung sambayan ng Pilipino sapagkat tinanakaw din lang naman yung mga buwis natin, tulungan nyo na ho, magtulungan na ho tayo. Total, kayo naman kung meron 100 sako yan, burkiin yung tig-isang kilo, maghati-hati ng pahinanti at driver, hatiin nyo na yan. Para naman makabawi kayo sa gobyerno. Total ngayon ang estilo ngayon darambungan na darambungan na ngayon. Wala na ngayong hindi ka po pwedeng magtitino-tino dito. Sinabi ho ni dating Congressman Saldico na kinausap ni President Bongbong Marcos Jr. si dating House Speaker Martin Romualdez sa Tacloban bago ang kampanya noong 2025 national election upang tumulong sa gastusin ng mga kandidato ng administrasyon. At ang sabi, sinong may sabi? Si Saldico na kaibiganan niya ang naibigay na niya ang SOP. Ano ho yung SOP? Standard Operating Procedure Collection
na umabot sa 11 bilyon na ito ho ay peso bukod pa sa 9 billion pesos koleksyon mula ho dyan sa sugar. Maliwanag na maliwanag ho yan mga kaibigan, ano ha? Eto mamadili natin, maubusan na lang oras eh. Ang sabi pa ho ay pinaghatian daw ho ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo sa merkado. 5 kumpanya ho yan ang kumukontrol ng mga presyo sa merkado. Ano ho mga kaibigan? Ita na. Sinasabi ho natin yung modus operandi ng mga ito. Ayon no, kay kokontrolado nila ang presyo ng sibuyas. Yung bigas. Kaya walang nangyayari noon sa ginawang investigasyon noon pang 2003. May ginawa ho dyan yung kamera ho na investigasyon kung bakit lumubo ang presyo ng sibuyas. Umabot yata yun ng 700 dahil si First Lady Liza Araneta Marcos ang nagpatigil sa investigasyon. May investigasyon tumaas ho 600 to 700 per kilo ng sibuyas. Pinatigil yung investigasyon ng kamera. Sino nagpatigil? Si First Lady. At yun hong umabot sa 60 pesos ang kilo ngayon ng bigas. Ganun ho, dapat ay nasa 80 lang ho. Ay 600 kada kilo. Ba? Umabot ho ng 60 kilos ang bigas ho. Ito ho lumabas ho yung pangalan ni Martin Romualdez na nasa loob na siya ho ay mayroong control dyan ho sa importasyon ng sibuyas. At inihayag ni Ko na kinokontrol din ni First Lady Araneta Marcos ang presyo ng bigas. Presyo ng bigas na umabot sa 55 pesos kada kilo at wala ding nangyari sa investigasyon ng Quinta Committee ng Kongreso sa pangunguna ni Congressman Joey Salceda. Ayon pa kay Ko, si Saldi Ko, kung pababayaan natin na tumaas ang presyo ng bigas na umabot sa 60 pesos per kilo, siguro magagalit na ang tao at posible na magkaroon ng revolusyon ng mga tao sa susunod na sigurado na maapektuhan na ang mga pagkakandidato ng mga kandidato ng administrasyon. Ngayon nga ho, ito na nga ho yung resulta nag-people power na ho yung mga tao dyan sa Liwasang Bonifacio Dahil nga 60, umabot na nga ho sa 60 ang kilo ng bigas. Hindi ba? Kaya nga ho sinasabi ho natin kaya nauso yung buriki gang tama lang yan. Hindi ko kayo inuutusan na kayo igawin ho ninyong ika nga ay sindikato. Gawin yung sindikato yung pagbuburiki Ako ho kuwan lang na ika nga na-amaze lang doon sa mga nangyayari ho dito sa ating bansa. Sapagkat bawat binabasa ko rito na mga news item, wala ho akong makitang na ika nga yung katapatan ba sa sa pagsiservisyo sa bayan. Wala na Puro na ho panlalamang Puro na ho kasakiman paano tayo nito? Pupunta na ho tayo dito sa doon ho sa iwanan natin yung bigas. Alam na ho ninyo mga alam na ho ninyo ang inyong mga gagawin ho sa mga rice distributor para makarami naman yung mga yung mga tatanggap, yung mga beneficiary para makaulit ho sila kung mabawasan nyo ng tig 1 kilo o 2 kilo magiging 18 kilos yung matatanggap ng mga beneficiary. Di ba? Okay. Okay, sige, bawi-bawi lang. Eto ho, isa pa. Yun hong babalikan ho natin yung school-based feeding program ng gobyerno na kung saan ho namatay ho yung isang bata
hindi ho muna ninyo pinag-aaralan ho yung epekto na yung tawag niyan? Yung feeding program. Bakit pa kasi ninyo bago ninyo ipina-deworm? Yung deworming process ho, bakit ho ninyo dapat ninyo meron ho kayong nurse diyan o doktor. Hindi yung ura-urada Kaya yan, ano nangyari? Disaster. Kawawa yung pamilya na naperwisyo. Oo nga, maganda ho yung layunin ho ninyo. Kanya lang ika nga hindi ho naman matutuwa ang taong bayan sapagkat ito ho parang ano lang to bait. Para nga bumango-bango naman ang gobyerno kailangan natin ganito ang programa. Ang tanong natin, masusustinahan ba ang buong bansa yung 42,029 barangay? Sa isang barangay ba, ilan ba ang eskwelahan dyan? Palagay ho natin sa isang barangay, isang eskwelahan. Ibig sabihin, 42,000 school. 42,029 school ang bawat barangay. Halimbawa, tig-isa. Pero doon sa amin, dalawa. Ang eskwelahan dahil sa barangay Danau, dalawa palagay na natin isa. Iyan ho ang gagastusan ho ninyo dyan ho sa feeding program, yung school-based feeding program. Saan na naman natin kukunin? Yung gastos ho dyan bubulahin nyo na naman kami. Hindi ho ba? Hindi ho ba totoo? Meron ho ba kayong budget na inilabas ho dyan? Magkano bang budget ho niya? Proposed budget? Yun ba, kailan ho ba hanggang kailan nyo ba i-implement ito? Meron bang duration? Magkano ho ba per eskwelahan ang budget ho niyan? Nakwenta na ho ba ninyo? Wala ho nga kami nakitang report Basta lang ho kayo pumunta sa isang school at kayo nag-feeding program, yun na. Yun na yung pinakang-pilot project ho ninyo. Paano yung 42,028 barangays pa? Bubulahin nyo na naman kami. Kaya ho nakakadismaya man din na isipin. Nakakadismaya man din isipin na kayo ho ay magbibigay ng mga balita na akala ho ninyo kakagatin ho ng publiko. Mga ano lang yun, mga bata lang yun siguro ang hindi makakaintindi ho kung yan ho ba talaga ay satisfying na mga balita, katanggap-tanggap, pero hindi sa amin hindi. Isa pa ho, bigyan ko lamang bago ho matapos yung programang ito. Yun hong nangyari ho dyan sa Ormoc. Hindi lang ho dyan sa Ormoc nangyayari ito Maging doon din sa aming doon din sa aming lugar diyan sa Sibuyan Romblon sa Kayjukan. Meron daw mag-asawa yung senior citizen na yung kanilang bahay gulag-gulanit na. Wala ho silang sapat na pera na pambili ng gasol. Ito ho ay nangahoy. Ay hinuli ho ng taga DENR. Ang sinasabi ho natin, hindi ho masama ang batas, nire-regulate ho natin yan. Kaya lang ho, yung mga nagpapatupad, dapat pairalin naman ninyo ang inyong konsensya. Kasi yung batas, wala ho yung pakiramdam. Wala ho konsensya yung batas. Yun ho nagpapatupad ang meron. Kapag nakita nyo na ho yung tao, partikular doon sa lugar namin, dyan ho sa Kahijukan, Sibuyan, Romblon, na meron ho mag-asawa ho dyan, inaresto, hinuli ho ng taga DENR dahil nakuha yung pasan-pasan na kahoy na panggatong. Sapagkat wala ho silang kakayahan na bumili ng gas
para ho gagamitin na sa kanilang pagsaing ng kanilang kakanin. Dito din pala sa Ormoc, dito sa Leyte. Diyan sa Ormoc. Aba ay hinuli ho yung isang lalaki na nag-uuling na yung ayon sa report ay yung kahoy na kanyang inuling ay sarili niyang tanim. At siya ay pinusasan sa harap ng dalawang paslit yung kanyang anak at saka ikinarga doon sa mobile car ng pulis. Ano ho magiging implikasyon ho dyan sa mga bata? Naghahanap buhay yung kanyang ama para matustusan yung kanilang pagkain. Sapagkat yun ho, hindi naman ho ninyo nabibigyan ng trabaho yung mama. Kung sana, bago ninyo iyan hinuli, patigilin nyo na, huwag na kayong mag-uling. Bibigyan namin kayo ng trabaho para may pambili ho kayo ng pangangailangan ng pamilya mo. Hindi, huli ka agad Pinahiya mo pa yun, i-stress yung mga bata. Nasaan na ho ang hustisya? Kaya sinasabi ho natin, hindi ho masama na pairalin ho natin yung batas. Pero ang sinasabi ho natin, yung batas wala ho yung damdamin. Walang konsensya. Ang nagpapatupad ang merong konsensya. At kung sa inyo kaya tumama yung ginawa ho ninyo, dyan ho sa pamilyang yan, dyan sa lalaking yan, ano kaya magiging damdamin mo? Sobrang abang-aba. Kumbaga para kang pinagsukloban na ng langit at lupa sapagkat yun na lamang ang tatatangi. Ang inatatanging paraan para buhayin niya yung kanyang mga anak, yung mga paslit na bata, pambili ng bigas o kung ano paman. Inyo pang susupilin, inyo pang huhulihin pa ninyo at maaaring inyong ikulong. Kaya ang sinasabi ho natin dito sa mga otoridad, huwag naman kayong abusado. Samantalang itong nagkamit ng mga mali-malitang pera, dapat yan ang pinag-iintindi ninyo. Kayo ho sa mga otoridad, yung aking meron ho ako mga kamag-anak ng mga pulis, otoridad, military, army, meron hong pulis. Pero wala pa akong nakaringgad sa kanila na ganitong kanilang gawain. Maging diyan sa intel si Kuyang Isidro Ramiro. Diyan ho sa intel ho yan, diyan sa Kampok Rami ngayon ho ay retired na. Yung ibaging itong sundalo na kamag-anak namin, si Wilfredo Gutierrez. Marami rin ho kami mga sundalo ng mga kamag-anak diyan ho sa Ilocos Norte. Diyan sa Isabela, sapagkat kami ho kasi yung mga lahi namin mahilig sa mga militar. Mga pag hindi pulis, sundalo. Itong si retired Brigadier General Raniel Ramiro, yan naman ho ay taga diyan ho sa Laguna ho yan. Naging director for intelligence diyan sa Bureau of Customs sa panahon po ni bago ho kay Pangulong Duterte. Sige nga. Kaya yung kung tinitingnan ko yung larawan nung magtatay naantig yung damdamin ko. Biniro mo, ang sabi kanya daw ho yung itinanim para sa may maha-harvest ho siya. Kaya siguro ngayon para hindi na ho kayo mahuli, hindi na kayo huhulihin ng mga talpulano, dyan ho mga otoridad dyan sa DNR, kasangkapan din yung mga pulis, magtanim na lang ho kayo ng kahoy sa mga paso. Sa paso na kayo magtanim at saka pagka pwede ng ulingin, iuulingin ho ninyo. Sa paso na kayo magtanim. Kung ganyan din lang naman ang patakaran ng gobyerno, gumawa na kayo ng paraan natin, iwanan na natin yan.
balikan na ho natin yung impeachment sapagkat yung kahapon ho. Ano ho ba nangyari kahapon? Doon ho sa nangyaring impeachment. Ito ko, konti lang naman ho eh. Yun hong itinala ko tungkol ho doon sa nangyaring impeachment. Babasahin ho natin mga kaibigan. Kung ano ho ang nagiging bunga nito hong nangyaring impeachment kahapon ho sapagkat meron hong sinabi ho dito. Itong si Senador Erwin Tulfo na mukhang nagkawindang-windang ho yata itong pagkuha nung pagkuha nung mga ebidensya sapagkat hindi daw ho solido yung ebidensya na inilatag ho ng prosecution Nasaan ba ito? Kaya ang sabi ho ng mga miyembro ng ng SMMP binabalik-balikan ko itong SMMP sapagkat ito ho milyon ho ang miyembro ho nito Samahang Marites at Marisol ng Pilipinas. Ito ho yung sila ho yung ay aktibong-aktibo ho dyan sa social media Dalawang uri ho yun, yung iba bayaran. Dyan ho yung may hawak ko dyan, nandyan ho yung kanilang headquarters sa Makati. Kaya ang sabi ho dito dapat yun daw hong yung hong pangangalap ho. Meron akong kanina. Itong si Attorney Jeremy Lutok. Meron hong sinabi ho rito, talagang pinagpipilit na meron hong grave threat ho yung yung magkabaliktad na ho sila nitong si Kalilong. Sapagkat si Kalilong, ang sabi ho conditional threat lang ho yung binitawan ni Vice President Sara. Pero ang sabi ho nitong sa ginawang investigasyon ho, ang sabi ho nitong si Senador Alan Peter Cayetano, ang sabi niya, ikaw ba ay nakipag-usap sa CIDG, sa Presidential Security Command regarding the threat na ginawa ho nitong si Vice President Sara Duterte? Ano ang sagot nitong si Attorney Jeremy Lutok, director regional director ito ng NBI. Yung hindi raw niya alam kung nakipag-usap yung kanilang director. O sino ho? Si Matibag. Wala ko siyang alam. Parang napakahilaw. Ito pa ho. Did you investigate kung bakit nagbanta si Vice President? Wala din. Sino daw ang kinausap ni Vice President na papatay doon sa 3 tinuran? President Bongbong Marcos, Lisa Araneta, at saka Martin Romualdez. Wala rin daw. Wala rin makuha ang pangalan kung sino. Wala siyang sinasabi. Anong sabi ni Cayetano? Alam na. Alam na ho yun. Kung ano magiging Cayetano. Ano hong kahinatnan? Ano hong sabi nitong si Senador Erwin Tulfo kay Attorney Jeremy Lutok ng NBI, yung regional director? Mukhang minadali ninyo ang investigasyon kaya sablay. Anong tawag ho sa inyo ngayon? Hari ng sablay. Hari ng sablay. Okay, maraming salamat daw sa inyo mga kaibigan ko. Ay, matatapos na tayo. Maraming salamat sa mga kababayan kong Palawenyo sa buong universe. Bukas ho na muli.
Antabayanan ho ang isyong panlipunan, balita at komentaryo sa Bigwas News Philippines ho. Oh, ang sa ngalan ho ng ating mga magigiding na naging kasama sa palatuntunang ito, sina Tech Aaron Tecleo, sa ating news director, Ma'am Rose Dingding, ating station general manager, Ronnie Dave Abile, yung program director Jeff Balahonda, at siyempre sa ating general manager Ma'am Naomi Cascarang, inyong lingkod Don Robert Ramiro, hanggang sa muli. Ng gasolina, oh.